So, palakpakan nga natin yung Panginoon. Ayan, no? Ayan. So, nandito tayo ngayon sa pang-apat na topic sa ating series. So, part pa rin ito ng Exodus, pero pang-apat tayo sa Ten Commandments. Tama ba? So, marami tayong meron sa inyo, nakamiss ng mga topics. So, pwede nating puntahan yan sa YouTube. Meron po tayong YouTube account. Pag meron kayong na-miss or meron kayong gustong topic na i-reviewin, pwede tayo pumunta ng mag-subscribe kayo sa Citylight sa Citylight channel natin, okay? So para pwede natin panoorin ng paulit-ulit o yung mga na-miss ninyo na mga topics. And now, we're going to talk about yung fourth commandment ng Panginoon. Okay? Sabi sa Exodus 20:8-9, observe the Sabbath and keep it holy. You have 6 days in which to do your work, but the seventh day is a day of rest dedicated to me. On that day, no one is to work. Diba? Grabe, ang tindi ng salita ng Panginoon. Diba? Matindi ba? Yes. No? Napakatindi. Pero before tayo mag-continue, merong isang bagay na gusto natin na mapag-aralan ngayong umaga na to. Kaya yung topic ang topic natin ngayong umaga is God's Word to Workaholics. Sino dito mga workaholics? Ayan. Yung araw-araw nagtatrabaho, tapos meron silang overtime 12 hours. 12 hours yung overtime. O kaya naman, ito yung mga tao na 7 days a week, every day talaga nagtatrabaho. Okay? Alam mo ba, pag ginagawa mo yan, hindi yan biblical. So maraming tinatamaan. Okay? Maraming tinatamaan. At isa sa mga naging effect ng pagiging workaholics, nagbo-burnout tayo. Tama? Sino dito nakaranas na ma-burnout? Ako, promise. Naalala ko dati, one time na burnout ako. Pumunta ako sa market, naglalakad ako ng hallway. Hindi ako tumitingin sa mga stall, sa mga pagkain, sa mga stores, hindi ako nag-window shopping. Nakatitig lang ako. Pag merong escalator, bababa ako. Pag may escalator, aakyat ako. Parang kapag burnout ka, hindi mo na alam kung ano yung susunod mong gagawin. You are exhausted at napakapangit na feelings. So, yan yung gusto nating basagin. At ayaw ng Panginoon na yung kanyang mga tao ay nababurnout. Okay? So, sino ito mahilig maglaro? Mobile games, RPG games. Ayan. Yung mga naglaro na ng Ragnarok. Ayan. Mga anything na laro. Mapapansin natin sa mga mobile games na to, or sabihin natin mga computer games, mga internet games, kung ano man tawag diyan. Makikita natin na laging merong laging weekly maintenance. Tama? May weekly maintenance, scheduled maintenance. Minsan every Monday, o Tuesday, Thursday, Friday. Kasi yung developer ng application na yon o nung laro na yon, naiintindihan niya na yung kanyang ginawa ay kailangan i-maintain. Kailangan i-maintain. So the same thing then with God. God is our creator at alam ng Panginoon yung limitations ng katawan natin. Alam ng Panginoon yung limitations ng isipan natin, ng puso natin, ng physical nating pangangatawan. That's why nagbigay ang Panginoon ng gantong klase ng utos. Na once a week, meron tayong 24 hours na wala tayong trabaho na gagawin. Yan yung ibig sabihin ng Sabbath day. Okay, yan yung gamot sa burnout. Kasi marami sa atin, tinitake for granted natin yung katawan natin. Tama? Tinitake for granted natin yung katawan natin. Malakas naman ako. Kumpleto naman ako sa vitamins. Di ba? Well-rested naman ako. So, pwede ako magtrabaho hanggang sa nagkasakit. Tama? So, there's limitation sa ating katawan at naiintindihan yon ng ating creator. Walang iba kundi yung Panginoon. Ano ba yung mga causes kung bakit nababurnout yung isang tao? Maraming causes eh. Yung iba, dahil sobrang dami ng problema, sobrang dami ng responsibilities, tama? Sobrang dami ng duties, sobrang dami ng burden. Ano pa mga reasons kung bakit ang tao nababurnout?
Hindi nila kaya mag-keep up sa demand ng buhay. So they are not, wala na silang pagkakataon to recharge. Lagi silang exhausted. Tama? Kung meron kayong mga cellphones, pagka ang cellphone niyo pumunta na ng 15%, bumabagal na. Tama? Bumabagal na bago tuluyang mamatay. Tama? Kasi yung battery, nagkakaroon ng power saving mode, tinatry na mag-survive. Tinatry nilang mag-survive, bumabagal sila, nahihirapan sila hanggang sa mamatay. Ayan, di ba? So, the same thing then with us. We have limitations. Okay? Ang Panginoon at ang nakakaalam nun. Ano pa mga reasons? Isa sa mga reasons din, yung maraming responsibilities, maraming duties, maraming burdens. Iba naman, extended work. Okay? Extended work yung ginagawa nila. OT ng OT. And sino ba yung mga, ano ba yung mga, ano rin yung mga, mga resulta ng pagka-burnout? Yan yung pag-usapan natin. Ano yung mga resulta ng mga pagka-burnout? Ang mga nagiging resulta ng mga pagka-burnout, ito yung nakakaranas sila ng depression. Tingnan nyo yung buhay ng mga taong depressed, ang daming iniisip, ang daming worries. Tama? Kasi dahil sa mga problema, dahil sa dami ng demands sa mundong ito, ang dami nilang worries, so nagkakaroon sila ng depression. And honestly, tayong mga tao, alam natin ang isang tao pag nade-depress. Tama? Minsan hindi nila kailangan magsalita. Nakikita pa lang natin kung paano sila tumayo, kung paano silang makipag-usap, na yung isang tao ay depressed. Tama ba? Ano pa yung magiging effect ng mga taong depressed? Mapapansin natin, ito yung mga tao na lumalayo sa tao. They are withdrawn sa tao. Socially withdrawn. Kaya madaling mo makikita yung mga depressed sa church eh. Yung nasa pinaka-corners. Kasi dyan yung pinakamalayo sa tao. Tapos susunod, nandito na yan sa gitna lahat. Dead, biro lang. Pero, ganun kasi yung mga taong depressed. Tama? They want to be alone. Ayaw nilang humingi ng tulong. Tama? Ayaw nila sa tao. They are socially withdrawn. Doon sila sa malayo, saan walang tao. Tama? Ano pa yung mga naging epekto ng mga burnout? Marami. Nakaka-apekto yan sa overall health natin. Tama? Nakaka-apekto yan doon sa performance natin bilang isang tao. Nakaka-apekto yan doon sa work natin, nakaka-apekto yan sa life natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Tama ba? Tama. So, walang magandang advantage, puro disadvantage kapag tayo ay naging workaholics at nag-cost ito para tayo ay ma-burnout. Ngayon, alam natin yung causes, alam natin yung mga resulta ng pag-burnout. Sino naman yung mga taong madalas ma-burnout? Sino? Di ba? Sa isang kumpanya, ang madalas na mga nababurnout, ito yung mga boss. Di ba? Yung mga mararaming responsibilities, yung mga maraming duties sa isang kumpanya. Tama? And hindi sila nakapag-delegate ng maayos. Karamihan yung mga tao, yung mga talagang nasa pinakamataas na posisyon sa isang kumpanya. Pero meron din mga tao na nababurnout sa simbahan. Tama? Madalas dyan yung pinakataas. Nagturo, no? Nagturo. Di ba? Yung mga staff ng church. Hindi lang yung ang pagbaburnout, hindi lang sa trabaho na ginagawa natin na nagtatrabaho tayo para kumita, to provide our needs. Pero meron din mga tao na nababurnout sa ministry. Tama? Lahat tayo ministers. Nakakataas ako ng kamay kasi inaamin ko na burnout din ako sa ministry. Sabi ko dati, mapapagod ako para sa Panginoon. Para sa Panginoon, mapapagod ako. Okay lang yan, mapagod ako para sa Panginoon. Hanggang sa pagod na ako, Panginoon, ayoko na. Kasi totoong nakaka-burnout. Tama? Nakaka-burnout. So, lahat tayo susceptible na ma-burnout. Okay? Lahat tayo. Isa pa sa mga taong merong risk na ma-burnout, ito yung mga tao na hindi marunong mag-no. Yan, merong mga yes person. Yes lang ng yes. No? Kasi hindi nila alam yung kanilang priority. Diba? Kasi pag alam mo yung priority, alam mo kung saan ka mag-yes at alam mo rin kung saan ka mag-no. Kasi dati, yes person din ako. Yes lang ako ng yes. Hanggang sa syntax error na ako. Diba? Hindi nakasya yung 24 hours a day. Dun sa ang daming commitment na binigay. So, yung mga taong mahilig mag-yes, they are prone na ma-burn out. At ayaw natin mangyari. At ayaw mangyari sa atin nung Panginoon. Nakakatawang isipin na maraming tao na gustong-gustong magtrabaho, na pagka
Nagpapahinga sila, nagre-relax sila sa bahay, feeling nila unproductive sila. May ganyan. Di ba? Ako, nakakaranas ako ng nagiging unproductive ako, na feeling ko unproductive ako. Pag hindi ako nagtatrabaho during work. Ay, sorry. Ang dami. Ang dami, no? Doon ko feel nagiging unproductive ako kasi during work, tas wala akong ginagawa. Di ba? Pero may mga tao, kahit na hindi naman oras ng trabaho at nagre-relax sila, feeling nila unproductive sila. May mga ganyan tao hindi mapirme. Tama? Gusto lagi may ginagawa. Okay, may mga ganyan meron na nagda-drop ng names. May mga ganyang klase ng tao. At isa pa, alam nyo ba na ang trabaho ay cursed? Alam nyo ba 'yon? Pero maraming tao, gustong-gusto na yung cursed. Paano masabi, pastor, na curse yan? Sabi ng Panginoon, nung nagkasala yung tao, sinabi niya kay Adan, cursed is the ground for your sake. All your life, you will struggle to scratch from a living. You will scratch a living from it. Tama? Even though before magkasala yung tao, meron ng work na binigay sa atin yung Panginoon. Dominions over the fishes, the birds, di ba? All living things or all living creatures over the heavens and above, over the earth. Tama? Pero, nagtatrabaho na yun para hindi i-provide yung needs natin. Kasi, ang Panginoon ay nagbibigay ng provision sa atin. Meron tayong task, responsibility before magkasala ang tao, yun yung alagaan yung mundo. Pero hindi natin kailangan magtrabaho nun para mabuhay, para kumain. Kasi everything is well provided. Pero, nung nagkasala yung tao, kailangan na natin magtrabaho para kumain. Sabi sa Thessalonians, huwag mong pakainin yung hindi magtatrabaho. Diba? It is a curse. At marami sa atin, mahal na mahal nila yung sumpa ng kasalanan natin. Though God said na pag tayo nagtatrabaho, gawin natin to, na para tayong nagsiserve sa Panginoon. Kailangan din nating maintindihan na meron tayong limitations. Okay? Huwag natin masyadong mahalin na mas mahal pa natin yung work natin kaysa sa sarili natin. Kaya, dun sa mga nagtatrabaho, at karamihan ng mga first time na nagtatrabaho, kasi ako nag-handle ako ng mga young professionals, mga batang professionals, mga kakagraduate lang at magtatrabaho. Gina G yan pag unang trabaho. Di ba? Gina G. Tapos lalapit sa'yo, pagod na. Kasi na-burnout na sila. But anyway, yun yung gustong ituro sa atin ng panahon ng Panginoon ngayon, kailangan natin magpahinga. Okay? So ano ba yung sagot sa pagka-burnout? Ang sagot diyan yung Sabbath. So kailangan natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng Sabbath. Sabbath means day of rest. Jesus said sa Mark 2:27, pwede bang sabay-sabay tayo? Jesus said, "The Sabbath was made to benefit man and not man to benefit the Sabbath." Kasi ginawa ng Diyos yung Sabbath para sa tao. Hindi tao para sa Sabbath. So, kailan ba natin ginagawa dapat? Kasi sabi ng iba, dapat Sabado lang. Diba? Sabado lang. Kasi Sabado. Biro lang. Sabi ng iba, dapat linggo lang. Yung sabi ng iba, ewan ko, marami silang sinasabi. Pero ba yung sinasabi ng Bible, kailan ba dapat natin i-practice yung Sabbath? Okay? Sabi sa Romans 14:5-6, every day alike belongs to God. So lahat ng araw, lahat yan belong sa Panginoon. On questions on this kind, one must decide for himself. It is your conviction kung anong araw mo i-consider ang iyong Sabbath day. Okay? If you have special days for worshiping the Lord, you are trying to honor Him. Okay? Ang sabi pa sa Colossians 2:16, babasahin ko na lang yung mga naka-highlight. Don't let anyone condemn you for not celebrating Sabbaths. Kasi akala ng iba, meron lang specific day. Sa Israelites, yes. But we are not Jews. We are not Israelites. We are Gentiles. Tama? And sabi dito, do not let anyone condemn you kung kailan mo isi-celebrate yung Sabbath. So any day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Saturday, Sunday, any day, pwede mong maging gawing Sabbath day.
And you will make it holy. Ano ba ibig sabihin ng make it holy? You will set it apart. Okay? Gagawin mong espesyal na araw, iba sa ibang araw. Okay? So dito sa City Light, most of us, we consider Sunday as our Sabbath day. Tama? And there are reasons kung bakit Sunday. Kasi karamihan, walang pasok ng Sunday. Tama? Eh naging kultura rin ng Pilipinas na ang Sunday is family day. Tama? And kaya karamihan sa atin, ang Sabbath day natin is Sunday. And sabi rin sa Revelations 1 to 10, si Apostle Paul ito, si Apostle John, kung saan nagpakita sa kanyang vision, si Jesus, it was the Lord's day. Si Apostle John, and I was worshiping in the Spirit. So, that's Sunday. Yung Lord's Day, that's Sunday. Kasi masyadong mahigpit noon na kailangan Sabado. Ganyan yung mga Israelites dati. Pero makikita natin sa pinapractice ni Apostle John na nag-worship niya yung Panginoon during Sunday. So tayo, kailangan natin mamili kung ano yung Sabbath day natin. And don't let anyone condemn you kung kailan mo isa-celebrate o ipapractice ang iyong Sabbath day. That's the antidote to burnout. Ano ba ibig sabihin ng Sabbath day? Paano natin to gagawing holy? For 24 hours, select ka from Monday to Sunday ng isang araw na i-consider mo na Sabbath day. For 24 hours, hindi ka magtatrabaho. But it doesn't mean na wala kang gagawin. Okay? It doesn't mean na wala kang gagawin. How do we keep it holy? Unang-una, use the day to rest my body. Basahin natin itong Psalms 127, verse 2. Sabi rito, God wants His loved ones to get their proper rest. So gagamitin natin yung araw na yan para tayo ay mag-rest. So nakakatawa nun, parang last week or last 2 weeks ago, meron akong nakita sa Facebook, mag-aaway na mag-asawa. Ewan ko baka familiar kayo doon. Sabi nung isa, nagtatrabaho naman daw siya. Sabi nung babae. Sabi nung lalaki pala, nagtatrabaho naman daw siya. Ang sabi naman ng babae, nagtatrabaho nga siya. 1 linggo, tas buong taon, pahinga. Nakakatawa to. Nakakatawa. Pero, sabi rito, sa Ecclesiastes 10:15, fools are so exhausted by little work that they can't even find their way home. Hindi nila makita. Para silang laseng na hindi sila makauwi dahil sobrang pagod nila sa trabaho. Sa ibang version, sabi rito, only someone too stupid to find his way home would wear himself out with work. Hindi ko to salita Baka nagugulat kayo, bakit merong stupid dyan? Ba't merong fools dyan? Salita ng Diyos yan. Okay? So, pwede mong sabihin yan sa kakilala mo. Trabaho ka ng trabaho, OT ka ng OT. Rest day na, OT ka pa rin. Stupid! You fool! Yeah? Sabi nandito, ginagamit Tama? Only someone too stupid to find his way home would wear himself out with work. Alam niyo ang maganda sa 10 Commandments? Napakaganda ng 10 Commandments Alam niyo kung bakit? Kasi yung 10 Commandments, para tayong nananalamin dito. Pagka nanalamin tayo, nakikita natin yung mali. Nakikita natin kung meron tayong dungis sa mata, nakikita natin kung meron tayong mali, so we can correct it. So, kailangan natin mag-reflect doon sa 10 Commandments para ma-reveal sa atin kung ano ba yung mga maling ginagawa natin sa buhay natin. And most of us, dahil sa panahon natin ngayon, maraming tao na burn out. Maraming tao, hindi nila napapractice yung kanilang Sabbath day. Maraming guilty. So, kailangan natin i-practice yung Sabbath day kasi naiintindihan ng Panginoon na kailangan natin magpahinga. Now, pangalawa, gawin natin to rest our body. Pangalawa, use the day to recharge your emotions. Yan. Diba? Kasi nakaka-exhaust yung trabaho, tama? Nakaka-exhaust yan. So, ito nga kahit na meron kang pag nag-work ka, kahit na meron kang rest day, minsan napapagod ka kahit meron kang rest day
At yung katawan mo mismo yung tatawag sa'yo para magpahinga, wala kang magagawa. Nangyayari yan, tama? So we need to use yung Sabbath day para mag-recharge tayo. Yung ating emotions. Pag sinabing emotions, kasama yan yung mind natin, pati yung emotions natin. Para tayong Trinity, tayong tao, para tayong Trinity. Diba? Ang Panginoon, 3-in-1. God, Spirit, Son. Tayo naman, hindi tayo 3-in-1 na 3-person-in-1. Tayo naman, 3-part-in-1 tayo. We are mind, body, and soul. Tama? Yung mind natin, kasama dyan yung emotions natin. At dapat balanse, merong synergy. Kasi it affects, tama? Pagka pagod ka, physically, it affects your mind, your soul. Pag pagod ka naman, spiritually, ganun din. Pag pagod yung isip mo, ganun din. So we need to find the balance. Tama? Lahat ng parte natin ay recharge. Merong synergy. And there are ways to recharge our minds. Unang-una, include time for quietness. Include time for quietness. Sabi sa Psalms 23:3, He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Maraming tao, pag rest day, ito yung time nila para gumala ng gumala. Totoo. Imbis na makapagpahinga, pagod. We need to rest our body. Literal na magpahinga, literal na matulog. Tama? We need to recharge our body physically. Magkaroon tayo ng rest. Ang sabi ng Panginoon sa Mark 6:31, nung sila ay nagmi-minister sa crowd, si Jesus, at sobrang dami ng tao, sabi ni Jesus, let us go off by ourselves where we will be alone and you can rest for a while. So, ibig sabihin niyan, Sabbath day, wag puro gala. Okay? Magpahinga ka rin. Tama? Yung iba, last day ng work, gala agad. Gala agad. Tama? Thanks God, it's Friday. Gala. So, kailangan natin magpahinga 24 hours a day. Okay? Hindi yun para sa Panginoon, para yun sa'yo. Tandaan natin yung sinabi ni Jesus, the Sabbath was made for the benefit of man. Tama? Not man to the benefit of the Sabbath. Okay, so include time for quietness. Kailangan mo ng rest. Kailangan mong matulog. You need to be recharged physically. So that, kasi merong synergy yan, it will affect your mind and your emotions. Walang vitamins na makakatalo sa tulog. Okay? Walang gala, pagkain, makakatalo sa tulog. Okay? So pagalitan niyo yung mga lalim yung mata. Mga hindi natutulog, okay? Pagalitan, sabihin mo, you fool, you stupid. Oh. Yung iba naman, during their Sabbath day, puro tulog naman. Huwag ka man magda-drop ng names. Ayan, huwag naman tayo magda-drop ng names. Alam ko lahat tayo mayroong madadrop na names. Okay? Lahat tayo guilty. Okay? Pangalawang way para na gagawin natin during our Sabbath day is to include time for your family. Include time for your family. Okay? Kaya nga sa karamihan ng Sabbath day is Sunday, ito rin yung nagiging family day. Tama? So include time for your family during Sabbath day. Sabi sa Ecclesiastes 9:9, para sa mga may asawa, yung mga jojowa, pikit tas tenga. No? Enjoy life with your wife whom you love. Okay, sa mga magjojowa, limitations ha. Okay? Sa Proverbs 14:30, basahin nga natin. A relaxed attitude lengthens a man's life. Ayan. Kaya tignan mo, yung mga tao na laging trabaho ng trabaho, maikli yung buhay. Ang daming sakit na nakukuha. Pero ang sabi ng Bible, a relaxed attitude lengthens a man's life. Kailan ba tayo nagiging relax? Nagiging relax tayo pag iniiwan muna natin yung problema natin. Iniiwan muna natin yung responsibilities natin. Iniiwan muna natin yung mga duties natin. And we will make time na mag-enjoy. Tama? Dahil ang Panginoon, hindi naman KJ ang Diyos eh. Tayo lang tao, pinipili natin na maging KJ. Okay? Tayo lang naman yung pumapatay ng joy natin. Pero ang Panginoon, God loves celebration. God loves to see
His people na masaya. So include time for family. Okay, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Pwede kayong gumala. Di ba? Yun yung magandang gala. Tama? Pwede kayong lumabas, kumain, mag-dinner, mag-lunch. Ayan. So pwede nyo gawin yan. Being cheerful keeps you healthy. If is a slow death to be gloomy all the time. Yan yung sabi ng Bible. At totoo yan. Totoo yan. Pangatlo na pwede natin gawin, include natin sa ating Sabbath day is include time for fellowship. Let us not give up the habit of meeting together. Instead, let us encourage one another. And sabi ni David, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Naalala ko dati, mga 2013, mga 2 or 3 years pa lang akong bagong Kristiyano. Pasko, pumunta kami ng probinsya para magpahinga, di ba? Para maligo sa falls, para enjoy yung nature. And I missed the church that time. Tama? Na-miss ko yung simbahan nung time, na-miss ko yung fellowship nung time na yon. So after 3 weeks, nung bumalik ako sa simbahan, I missed the fellowship. I missed the worship. And hindi ako expressive na tao. And ayokong ngumiti para makita ng tao na na-miss ko yung tao. Pero alam mo yung hindi mo mapigilan ngumiti, no? Hindi ko na kayang ang tawag mo rito, i-contain yung aking emotions. Talagang napangiti ako. Alam niyo ako nag-worship ako sa Panginoon araw-araw. I read the Word of God araw-araw. Kumakanta ako sa Panginoon araw-araw. But it hits different pagkasama mo yung kapatid mo sa pananampalataya. It hits different. Okay? So, mahalaga na include natin sa ating Sabbath day ang ating fellowship. Itong 3 bagay na to, kung makikita natin, present siya pag Sunday. Tama? Yung sa setup ng trabaho natin, sa schedule natin, Sunday, nag-fit siya. We can rest sa Sunday, we can include time sa ating family during Sunday, and we can also include time for fellowship during Sunday. But may mga tao na forced na hindi i-practice yung Sabbath day pag Sunday. They are forced, no? Pero ang tandaan natin, we will not condemn you kung ano yung Sabbath day na dinecide mo para sa sarili mo. Ang mahalaga, pipili ka sa isang linggo kung anong araw mo i-celebrate or ipapractice yung Sabbath day. And make sure that you are rested, meron kang time sa iyong family, at meron kang time for fellowship. That's why ang fellowship natin hindi lang naglilimita sa celebration service. Tama? Meron tayong grow group at meron tayong discipleship. So pwede mong kausapin yung discipler mo for fellowship. Pwede mong kausapin yung kung saang grow group ka kasama for fellowship. So ganyan natin i-practice dapat yung ating Sabbath day. Amen? Amen. So una, use the day to rest our body. Use the day to recharge our minds, our emotions. Pangatlo, use the day to refocus your spirit. Ang sabi sa Psalms 95:6, come, let us bow down in worship before the Lord our Maker. Kailangan daw natin ma-refresh din spiritually. Kasi maraming tao na ni-spend nga nila yung time nila para magpahinga, para spend yung time nila for their family, pero hindi naman sila nare-recharge spiritually. So it's very important for us yung opportunity para ma-refocus natin yung spirit natin, para ma-recharge tayo spiritually. And to do that, come, let us bow down in worship before the Lord, our Maker. And sabi nga sa Mark 8:36, what good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? What can a man give in exchange for his soul? Katulad ng sinabi ko kanina, yung pagtatrabaho para tayo ay kumain to provide our needs, originally, that's a consequence or a curse ng ating kasalanan. At hindi dapat nating sobrang mahalin yung ating trabaho. Mahalin natin, yes, but hindi sobra.
Yung iba, nagiging Diyos nila yung kanilang trabaho eh. Alam mo kung bakit mayroong mga tao na trabaho ng trabaho ng trabaho? It is also a sign na hindi sila ganun nagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo kung merong maganda sa Ten Commandments? Ang maganda sa Ten Commandments, hindi lang ito nire-reflect kung ano yung mali natin. Yung Ten Commandments, it also reflect the nature of God. Pag inaral natin yung Ten Commandments, i-reflect nito yung nature ng Panginoon, kung sino ang Panginoon. Para nag-aaral tayo ng theology. Pag inaral natin yung Ten Commandments. That's why wala kang tao kayang gawin yung Ten Commandments because we are not God. Pero merong tao na nakagawa ng Ten Commandments, tama? Merong tao na nakagawa ng Ten Commandments. Walang iba kundi si Jesus. Why? Paano niya nagawa? Because He's God. Tama? He is God. Mayroon tayo, makikita natin yung nature ng Panginoon sa Ten Commandments. Halimbawa, yung first three commandments, ano yung sinasabi nun sa nature ng Panginoon? Ibig sabihin nun, walang ibang Diyos kundi siya lang. Walang ibang pangalan na mas mataas sa kanyang pangalan. Lahat ng ibang Diyos, maliban sa Panginoon ay Diyos-Diyosan lang. Isa lang ang Diyos. Yun yung sinasabi sa nature ng Panginoon sa first three commandments. Pero sa pang-apat na commandments, ano yung sinasabi nito sa nature ng Panginoon? Sinasabi nito, nire-reveal sa atin yung pagiging God of provision ng Panginoon. Kasi maraming tao hindi nagtitiwala enough sa Panginoon. Kaya trabaho sila ng trabaho. Tama? Bakit ba nagtatrabaho? To provide our needs. Tama? Para hindi tayo mag-worry. We are thinking of our security. Kakain natin bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo. That's why we are work. Tama? So, pag tayo, nakikita natin yung sarili natin, na puro trabaho tayo, senyalis na yan na hindi ka na nagtitiwala sa provision ng Panginoon. Okay? Isa pang nature na makikita natin sa fourth commandment, pag inaral natin yung fourth commandment, ito yung saving nature ng Panginoon. The saving nature ng Panginoon. Kung babasahin natin, babalikan natin yung verse dito sa first part ng ating notes, sa Colossians 2:16. Ang sabi rito, do not let anyone condemn you for not celebrating certain holidays or new moons, ceremonies or Sabbaths. For these rules are only shadows of the reality yet to come. And Christ Himself is that reality. Alam nyo ba na yung Sabbath day, kung bakit importante yan, hindi lang dahil ginawa yan ng Diyos, para sa atin, importante rin yan kasi makikita natin dito yung saving nature ng Panginoon. Para ko nasabi, kasi kung paaralin natin kung saan ba nanggaling yung fourth commandment, manggagaling yan dun sa creation ng Panginoon. Di ba merong 7 days of creation? First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and the seventh day, God rested. Pero hindi naman ibig sabihin na nagpahinga yung Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na exhaust ang Panginoon. Kaya kailangan niya ng rest day. Okay? Hindi lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, nag-cease ang Panginoon sa creation. Tapos na. Wala na siyang i-create pa. Tapos ng lahat ng creation. Anong gustong sabihin sa atin ng Panginoon na yan? Ano yung gustong i-reveal sa atin ng Panginoon? Pag binasa natin yung Hebrews chapter 4, doon i-reveal kung ano yung ibig sabihin ng Sabbath, kung bakit importante na i-practice natin yung Sabbath. Sobrang higpit ng Diyos sa Sabbath, sa Old Testament. Kung babasahin mo nangyari sa mga Israelites, pinapatay yung mga taong hindi pinapractice yung Sabbath. Ganun katindi. Ganun katindi. Naalala ko yung kwento about ng isang lalaki na nagtrabaho during Sabbath. Kumuha lang siya ng wood. Kumuha lang siya ng, ewan ko, gagamitin niya ba yun for kakarpentero ba siya? O gagawin ba niyang panggatong? Ginawa niya yung during Sabbath. Kinuha siya, dinala siya kay Aaron, kay Moses, and then sa community. Then God said, kill him. Ganon katindi. Kill him. Siguro sa isip ng Panginoon, na-foresee niya in the future, etong taong ito, mamamatay ito, trabaho ng trabaho, patayin ko na lang. Di ba? Medyo hard yung Panginoon. Pag binasa natin, medyo hard ang Panginoon pag binasa natin yung Old Testament. Okay? Hard talaga. Pero huwag kayong matakot sa panahon natin ngayon, no? Kasi yon ay utos sa mga Israelites. Buti lang, di tayo Israelites. Gentiles tayo. Alam niyo kung bakit napakahalaga at importante
na ganun katindi yung Panginoon, very hard talaga pagdating sa Sabbath day sa mga Israelites noon. Kasi napaka-importante yun eh. Tama? Very important yun. Kung maaralin natin, babalik tayo dun sa Genesis, yung first day to sixth day ng creation, makikita natin na there was evening, then there was morning. Hanggang sixth day yon. Pero seventh day, walang sinabi na there was evening, there was morning. Alam niyo kung bakit? Kasi yung seventh day, ongoing hanggang ngayon. Hindi siya natatapos. Yung rest ng Panginoon, hanggang ngayon ongoing. At hindi siya natatapos. Sa kalendaryo natin, ang daming dates, ang daming araw. Pero sa kalendaryo ng Panginoon, 7 lang. Yung pang-7, eternal, ongoing. Yan kung bakit mahalaga na i-practice natin yung Sabbath day. Alam mo kung bakit? Kasi pag pinractice natin yung Sabbath day, it also reminds us yung promise ng Panginoon. Nakasama niya tayo eternally. Ang sabi sa book of Hebrews, so God's rest is there for people to enter. Tama? And sabi pa noon, only we who believes will enter His rest. Only we who believes in Jesus will enter His rest. So ang ibig sabihin ng Sabbath day, kung bakit gustong i-practice ng Panginoon sa atin, hindi lang para tayo ma-recharge, hindi lang para tayo ay para lang ma-recharge tayo, kundi para rin maging reminder sa atin ng saving nature ng Panginoon. Kasi yan yung pangako sa atin ng Panginoon. That someday, nag-umpisa na yan ngayon, we will enter God's rest. Meron ako ipapakita na movies na clip sa inyo, medyo mahaba, 5 minutes, so panoorin lang natin. What's the craziest thing you've found? Gold. Gold and cash. Cartier watches, all kinds of stuff, diamonds, everything. There's nothing you can't find in New York City. So the way this industry works is people who have nothing go and they pick up the cans and bottles. Then we call a truck. So this truck goes and the driver gets 1 penny that he collects per bottle. Then the company that picks up the bottles from him gets 8.5 cents. How much do you make? Anywhere from $400 to $800 a week. You know, it sounds foolish, but what I do is I take the pot and pan on a Saturday and Sunday. I'll be in Jackson Heights, and I'll go sell it for $5, $7. So I make another $1,000 every weekend from the stuff I find during the week. I have to laugh because I've been doing it for so long. I've been living off of it. So in a week you have a couple grand maybe? 14, 15, 18, depends on the week. It depends on the weather. Because if I could be out in a summer day every day, I would sell all day every day. I'd make $3,000 a week. Easy, easy. You grew up in New York? I grew up in New York, grew up in Queens. Met my wife down here, had 3 beautiful babies with her. Came up, involved in some not too good business, and I got in trouble, got locked up, lost my wife and kids. So that's why I'm in this mess picking It up must have been cans. very illegal. Was it like the FBI or something that got involved? The FBI got me. I was smuggling. Just, and people. Oh, and people. Yeah. of course. Okay. That's the real money. Millions and millions of dollars. We used to drive boats to the Bahamas, the Bimini, different islands, and bring them over to the United States. How'd you get caught? I got ratted on. Somebody told on me. So they got off of probation and I got 10 years. Do you regret anything? Oh, yeah, I regret everything. Lost my wife and kids. I didn't get to see any of the grandchildren be born. I missed a lot of stuff, man. You seem to be able to hold that pain together pretty well though. You don't. What am I gonna do? I got no more tears. I'm all cried out. Now all I do is I can only be joyful and laugh and have a good life because it's soon gonna end. I'm 60. What were you like in the past? A little crazy, a little reckless. I used to have big muscles and great hair, and girls thought I was cute. So I took advantage of all of that, and it's not the right way to be. So now I'm a Christian. I do the right thing. I do my very best to walk properly, to love the others, you know? Milton, I didn't expect to see you here. Tell me about your relationship with God. Woo! So there's a great scripture in the Word of God from Ephesians chapter 1, verse 4. It says, "For God has chosen you before the foundation of the world." What that means to me is before Genesis 1:1, He had already chosen those who He chose. I was called in June of 1993. I gave my life to the Lord. I was in jail. The 3 ladies came from the Bronx to preach
I just felt led in my spirit to say, okay, I think you're telling the truth. I agree. I'll accept. Since 1993, which is 30 years ago, I've screwed up a million times. I've been used of God a million times, but I've screwed up a million times. And I've come to the conclusion after 30 years that truly, truly God knew who I was and what I was going to do and what I was going to become. And He knew I would pick up cans one day before it ever happened. That scripture helps me to realize that when I fail, don't please or do the things of God, He still loves me. He still cares for me because He chose me in Christ. He seated me at His right hand in heavenly places. I'm seated there right now, whether I deserve it or not. Is that hope you have for the future something you hold on to now? It's difficult, but I've seen so many miracles and so many spiritual things that I firmly with all my heart believe that God is real. And therefore, I believe His promises in the Word, and I stand on them. I don't deserve it, but thank God for His grace, Hola, Amanda. That's my friend Amanda. Eric, Hi. It didn't come out yet, love. Count your stuff. Milton's coming back in 15 minutes. John, here's a question for you. Talk to me. When you get to heaven, what are you going to ask God? Why'd you choose me? like, who am I that you chose me? I can walk on the streets made of gold. You got a house for me up there? Look at those streams and rivers and angels. Oh, it's good to go. I couldn't stop smiling down here. I'm going to stop smiling up there. What do you think He would say of you? You could have did so much better. I had so much more for you. You big dummy. What do you have to say to someone who's trying to believe in God but can't? Simplest answer ever. I heard it from a young boy. God, 15 seconds of your time. Bow down and say, Lord, if you're real, make yourself real to me. Speak to me. I could keep you here all day, Eric, with stories. My God has been great to me. And I appreciate you coming around to encourage me and invigorate me again about my Lord and Savior, Jesus Christ. How we doing, ladies? How's life? Great. Tama. Nakita natin kung ano yung naging trabaho niya dati. Na-enjoy niya yung kanyang trabaho. Bago siya naging can collector, ano ba yung trabaho niya? Di ba? Human trafficker at nagbebenta ng drugs. Tapos kung saan sila nagpupunta ng kanyang pamilya, nag-e-enjoy sila. Pero bigla siyang nakulong, nasa kulungan, nakilala niya yung Panginoon. Nung lumabas siya ng kulungan, naging can collector siya, pero kita mo naman yung happiness niya, tama. Alam niyo kung bakit? Because he is always reminded yung rest na naghihintay sa kanya. Yung rest na naghihintay sa kanya. No? And kung bakit siya nakakangiti? Kasi naiisip niya yung langit. Paano pa kaya kapag nasa langit na daw siya? Hindi na niya mapipigilan ngumiti. It is a reminder for us, yung Sabbath day, our rest day, yung saving power ng Panginoon because God saves. Amen? Amen. So, every time na isa-celebrate natin or ipapractice natin yung Sabbath day natin, we should be reminded na ililigtas tayo ng Panginoon. Kung bakit titigil yung trabaho, alam niyo kung bakit? Kasi darating yung time, titigil talaga yung trabaho. Every type of work. Hindi lang yung work dahil kumakain tayo. Alam mo bakit? Kasi nag-work din tayo to live the godly living. 'Di ba? Kasi ang daling magkasala. Ang daling gumawa ng mali. Hindi yun challenging. Tama? Lahat tayo ang daling magkasala, lahat tayo ang daling magkamali. Hindi natin kailangan turuan para magkamali, para magkasala. Ano yung challenging para sa atin? Ang mamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. To live worthy of His name. Tama? And yung saving nature ng Panginoon, yung pagkakaligtas sa atin ng Panginoon, yung pangako sa atin ng Panginoon, ang return natin doon is to live a godly living. And it takes too much effort to live a godly living because you need to deny yourself. Kaya kailangan natin mag-endure. Pero ang pangako ng Panginoon, mag-i-stop yan. Magtiis ka lang. Try to live the godly living. Try to live the Christian life. Try to do good. I-work on mo yan, pero darating ang time na hindi ka na mag-work to live a godly living. Bakit? Kasi magiging natural na yun sa'yo. Because darating ang time that God will restore our hearts. Because originally, we are not sinful. But because of sin, we're corrupted by sin, yung desire natin puro mali. Pero darating yung time, yung work natin to live a godly living, tatanggalin na rin yan ng Panginoon.
Kasi maging natural na sa atin, maging ignorante na tayo sa pagkakasala. Kaya maraming Kristiyano nakakalungkot. Alam niyo kung bakit? Intro boys. Ano yung sabihin nun? Umpisa lang magaling. Umpisa lang, pero hindi tinatapos. So, we are reminded sa Sabbath day na kailangan natin mag-endure dun sa pangako ng Panginoon that someday, every type of work will cease. Kailangan lang natin mag-endure. Okay? Kailangan natin i-endure. Kasi yung godly living natin, work on natin yan, pinagpapaguran natin yan, we're denying ourselves, darating time that it will stop. Because God will restore everything katulad dati. Magiging ignorante na tayo sa kasalanan. Okay, hindi na natin alam yung kasalanan. So, ang Sabbath day, it is for us. Hindi ang Sabbath day para sa Panginoon. Hindi ang Sabbath day para kanino. Ang Sabbath day, ginawa yan para sa atin. God knows our limits. God knows kung hanggang saan lang tayo. And God knows kung ano at bakit kailangan natin mag-recharge. Amen? Amen. So sabihin mo dun sa mga overwork, you fool, you stupid. So basahin natin to. Dito tayo mag-end yung Matthew 11:28-29. Ito yung sinabi ni Jesus. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, go! Amen. So, hiyain ko bawat isa na pumikit at tayo manalangin.